Biyahe na, kami ang tribo, ang ka-travel mo. Sa biyahe ng buhay, dagdag kulay, kaibigan mong gabay. Tara na, bangon na, biyahe na, kami ang tribo, ang ka-travel mo. Ang sining ng ganda ng likha Diyos, Spider-Man, ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bangon na, biyahe na, kami ang tribo, ang ka-travel mo. Pansinin ang ganda ng likha Diyos, ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bangon na, biyahe na, kami ang tribo, tayo na tribo, oh tribo, oh tribo. Biyaheng masyang buhay tayo, kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo, kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo, kami ang ka-travel mo. good day everyone. Eto na naman tayo, may biyahe na naman ang Trivo family, including our dog. At eto na naman ang aming asong si Zugi, na nauuna pa sa aming mag-antay. Mukhang naiinip na siya. So first, let me check kung naikabit na ba namin ang kanyang tracker. Okay, confirm. Mukha namang okay na ang tracker niya. Nilagyan ko lang ng tape yung tracker dahil baka malaglag. Wala akong proper na case for it eh. But that will do. Eto na. Binubuksan na ni Chong yung gate. By the way, si Chong, yan naka-yellow and red cap. Ang tawag ng mami ko sa kanya at ng family namin basically ay The Ninja. Maybe one day ma-explain ko kung bakit siya The Ninja. Nauna pa yan si Chong mag face mask ha. Nag-face mask na siya baka 15 years even before the pandemic. At hindi lang yan yung rason bakit Ninja ang tawag namin kay Chong. So sa paglabas namin, unang na-discuss namin kung ano yung camera na kaya ng budget namin bilhin. We're hoping mabili namin yung Action 5 Pro. Lalo na kung ipo-pursue namin tong camping vlogs or yung lifestyle vlog namin together. Sa 10K yung money, kaya natin kung Action 4 ng mabilis na. Action 5? Magdadagdag ng Magkano? Yung kung Action 5 lang, hindi yung Adventure Pro. Oo. Nasa 22 siya. Yung Adventure Pro? 26. Pasok? Okay na yan. Action 5 Adventure Pro. Nabanggit ko kasi kay tita na na may bibili nga tayong camera. Tinatanong niya kung kulang pa. Sabi ko, kulang pa po. Pero, iipon na lang ulit. At least di natin magagalaw. Ayun. Okay. Very good, very good. Nagugutom na ako. Sige. Ano muna tayo? Daan muna tayo sa Loriland. Yan, mag-fruits ka muna, no? Tapos upakan natin. Banda na tayo sa NLEX na tayo. Or Karins, so. Sige. Bye. Ano mo, mahal? Balatan kita. Okay. Hawak.
desk vlogger camera yan. Natin. Kita ba kami? Ako lang. So ayun na nga. Papunta na kami ng Camp Sitio Tangal kasama si Trisha and si Zuki. So I dedicate tong trip na to sa mga friends and kamag-anak na syempre lagi ako nagkukwento man maganda sa Camp Sitio Tangal or maganda dito sa ganyan, gano'n. Eh, mahirap sila i-uproot from work, syempre, pero siguro itong trip na to gusto ko i-dedicate sa cousin ko at saka sa mga kamag-anak kong nasa stress para sa at saka nagdadasal para sa paggaling ng aming pinsan na si Arvin Lagazo, si Kuya Arvin, kasi gusto na niya umuwi and sana nga kung mauwi siya sila Ate G, yung pinsan namin, makapunta sila dito sa mga pinupuntahan natin na kasi yung mga pinupuntahan natin sana may experience sila. Sila Ate Lani din, ang mga pinsan na I'm sure may enjoy nila yun. So I guess maganda yung inspiration sila dito. Vlog para parang isama na lang natin sila, makita nila kung ano yung pwede nila makita pag sa susunod sumama sila sa ngayon nasa Ortigas kami. Actually may kwento kami. Truth is papunta dapat kaming Shandaba, but since it's raining sa Laguna, may naisip namin mag-Camp Sitio Tangal na at dalang-dala kami sa vlog ni John Fox last night. Naman, meron nga palang tambay camp sa Camp Sitio Tangal. Ito na yung best time to go there. And hopefully ma-meet namin sila yung mga inspiration namin sa camping. Yung una-una syempre si Boy P na lagi talagang inspiration namin from the start pagdating sa camping, and syempre secondarily si John Fox. Sasama ko na rin si Ili Rides kasi grabe, na-inspire na rin kami kay Ili Rides to vlog stuff. Nakakadagdag sila. Gusto ko yung dagdag informasyon na binibigay nila. Plus isa pang inspiration ko na parang si Ili Rides na lagi may information about the place, si Jay Bry. Sana panoorin nyo rin kasi astig din pag hindi siya history about the place, ganun. So yan, si Jay Bry at saka sino yung mga inspirations, si Pobreng Manlalakbay, mahal Pobreng Manlalakbay. Itong lakad na to at saka itong pagbablog na to is inspired by all of them. So, sana try namin, baka maganda itong pagbablog na to, content creator-ish. So we're coming out as Trivo. Yun yung naisip namin na pangalan. Kami dalawa yung Trish. And it sounds so nice. Trivo. Dali-dali sabihin. Let's see. Try natin muna. Camp Sitio Tangal is our first destination na mukhang sana ma-improve namin. Upload muna namin yung mga previous sa mga pinunta namin kasi nagtambak na. Pero ngayon sana mas mag-gear up namin, maayos namin ang konting sa naging maayos na yung mga vlogs namin. So, this is it. Ortigas Avenue at 4:39 na kami. Sabi ko kay Sir Ernil, alis na kami ng 3. Sabi niya, abutan daw kami ng rush hour. Sabi ko, alis kami kagad. Makarating kagad sa CST. Sabi nga ni Sir Ernil, parang i-consider daw niyang i-guide kami kasi bago na pala ang daan ngayon sa CST. And kinakaba ko na makakaabala kami sa kanya and parang tsatsagain na kaming sunduin from the road to the new way papasok ng Camp Sitio Tangal. Shout out to Sir Ernil na laging nandyan to accept us. Grabe, sobrang bait nila, sobrang nag-guide sila. They always come to you. Pag nasa campsite ka na mismo, isa-isa niyang pinupuntahan yan para kamustahin kayo, kamustahin stay nyo. So, yun. Thank you, Sir Ernil, sa lahat. So, for now, we're in Ortigas Avenue sa Brookside. At papunta kami ng EDSA, tapos EDSA all the way straight hanggang NLEX.
habang natatraffic kami dito sa EDSA, iniisip namin paano namin i-mount yung mga cellphone namin para hindi shaky yung videos namin sa kotse. Pasa ko sa'yo yung suction na ano, sa salamin. Sige, mahal. Ayan na. We're about to enter NLEX. North Luzon Expressway na kami ni Trisha and Rudy. Ang tagal namin sa EDSA. Nasabay kami sa lahat ng mga, siyempre, galing opisina, nauuwi ng North. Lakad. Diba? Sana hindi kami matraffic sa toll. Ang ETA namin sa Camp Sitio Tangal is 12:55. Sorry Kuya Jarnil. Grabe ang lala ng 12:55. Oh my God! Hopefully madali namin to ng Sugi. Ano meron? Sugi po siya. Isa ko ni Sugi. Sugi ko. Mahal ako na Sugi boy. Pero mas mahal na si Trisha. mahal na si Trisha. Yung totoo. Nalikan na niya ako, nagulat niya ako. 12:54, grabe. Kumagain ka rin, baka hindi na kayanin ni Sir Arnil na mantay kami. Wala naman kaming RTT para matulog kami sa Shell or sa gasolinahan. Akalain mo, dito sa Petron, natsambahan namin yung air pump station na walang Baka wala. hose. Pero meron man dito sa kabila. So, important na mag-pump kami ng hangin para balanse yung biyahe namin. So all throughout, mula NLEX, T-Plex, relax lang kasi gabi na naman eh. So easy drive lang kami hanggang Olongapo City. Kailangan ba magpalipad din tayo dito? Sa Olongapo, nagutom kami. And dahil tipid muna, nag-isaw kami dito sa may outside SBMA with rice. Umalis na din kami and eventually, dadaanan namin tong San Felipe Arc. And right after, nakakatuwa, itong daan na to, yung dinaanan namin, kutsa parang Tron. Ewan ko, napanood nyo na ba yung Tron? Para siyang computer game. Ang liwanag, ang ganda ng ilaw, nakakatuwa. Sana lahat ng daan ganito, no? Ganda. Finally, nandito na kami sa Palawig, Zambales. Kakaliko lang namin from the highway. Ang marker, yung Iglesia ni Cristo. Gusto ko pa sanang ipakita sa inyo paano makarating sa campsite from the highway. Pero ang best suggestion ko sa inyo is to call Sir Ernil first. May nabaral ko kayo ng Iglesia ni Cristo. Before Iglesia ni Cristo, may kanto po doon sa kaliwa. And follow the arrows na nasa daan naman to guide you papasok ng CST. Into the jungle we go. Para kaming nag-African safari ngayong gabi. Malubak, maulan, tropical weather. Para kaming nasa rainforest.
Ayan na, nakarating na kami. Ginaguide lang kami ni Sir para pumasok sa gate ng CST. Medyo tricky kasi. Gabi na kami. Okay lang po. Sabay na. Sumakay lang sa likod lang. Oo. Pagdating namin dito, akalain mo kahit alas 12 na, sinalubong pa kami ni Sir John Fox and the CST owner, si Sir Joe. Ginaid pa niya kami hanggang sa camping spot namin. Okay, ito na yung ano. Ito na yung CR dati. Oo. At dahil nga umuulan, hindi na kami nakapag-video ng pag-setup namin ng tent. Pero wow, yan talaga yung tunog ng dagat dyan. Actual sound ng dagat yan dyan. Suabe. Nakaka-relax, no? Kahit nga si Sugi, matutulog na. Rest muna. Yan, so nakasetup na yung maganda naming bed. Hopefully, makatulog na kami dahil apparently, according to Trisha, 2:30 na. Itutulog na namin to. We'll wash up and sleep. Good night to everyone. Good night. Tulog muna kami. Pagod na. Good morning. Parang feeling well na ako ngayon. Medyo parang sininat yata ko dahil inulan kami. Ayan si Trisha. Nagluluto sa likod. Spam ang ulam namin first day. Bili lang namin sa sa Korean Mart. Mura talaga sa Korean Mart ang spam. Konti pa lang yung tao dito sa Cab Seat sa Tangal. Hindi pa ganun kadami yung campers. Konti pa, pero sabi nila Friday kasi may event ngayon, yung Tambay Camp organized by group nila John Fox, nila General, nila Pobman, saka sila Yuma Men. That group, I hope dumating sila lahat dito and we can meet them today. Ito nga pala yung Camp Sitio Tangalif, nakikita nyo, ayan. Ayan yung CR, I think ito yung first CR nila, ito nakikita nyo na to. Tapos yung next CR, nandun far away. Ayun, at may CR pa dun sa other side. Sobrang haba kasi nitong Camp Sitio. Sobrang laki niya. Tapos may ilalapit na yung kotse mo. Ayan. May ilalapit na yung car dun sa tent mo. So kung may kailangan ka, madali mo makuha. Ginawa muna namin sampayan. Yung loob ng kotse, nilagyan lang namin ng opening yan. Nakabukas yan para sumingaw. Tapos dito namin sinasampay. Hindi lang kita pero open to. Para matuyin maayos yung mga damit. Pakita ko pala sa inyo yung ginawa kong labels dun sa mga tent pole namin. Ayan. Malaking bagay siya para madaling iset up yung mga poles pag kailangan. Malapit nang maluto yung spam. Malapit nang maluto yung spam. Ayo. Amoy na amoy ko siya. Doon pa lang sa malapit sa kotse. Sarap. O
Buti si Sugi may higaan. Diyan pa humiga. Ano ba yan? Ayan mo, may higaan ka. Uy, may ketchup tayong dala. Oo, dinala ko yung Buti na lang. Buti na dala may ketchup. Ayos, kakain na. And for our first guest, ang manok ni San Pedro. Yon, oras na para enjoyin yung malamig at maulan na weather. Pati nga si Zugi nag-i-enjoy makipaglaro sa mga kaibigan niyang aso. Believe me, naglalaro yan. Dati na kasi siyang nakarating dito. Habang chilling muna tayo sa maulan na beach scene, kwento ko muna sa inyo kung bakit despite the weather, chill na chill tayo. Si Sir Ernil, ang manager dito sa Camp Sitio Tangal. Nung unang nag-inquire kami dito, pilit naming nililipat yung schedule namin kapag umuulan. Siguro, napagod na siya kaka-move namin ng schedule. Sabi tuloy ni Sir Ernil, matagal na ba kayo nagka-camping? Sir, may summer season, may cold season, at may rainy season. Lahat yan kasama sa camping experience. Ang importante, enjoyin nyo whatever the weather gives you as a true camper. Tama naman siya, di ba? Kaya ito kami ngayon, chilling. Sit back, relax, and watch the Betapac. Este the sea. Sa isa sa mga gabi dito sa CST, sa Tambay Camp, akalain mo, may nakitambay sa amin ng mga sikat na vloggers gaya ni Kuya Jerks at saka ni Sir Illy Rides. Idol talaga namin tong mga to. Jamming kami buong gabi hanggang ma-invite sila ng Camping Diaries kasama ng ibang mga vloggers at other campers. Pero kami ni Trisha, nagpahinga kami kaagad para makabawi sa pagod. New set of stickers and John Fox. Okay. At walang aw sa paw. Thank you, John Fox. Sa walang aw sa paw, gagamitin namin tonight sa masakit na kamay ni Trisha. Let's hope itong walang aw sa paw will help us. Salamat! Bago kami matulog, ikwento ko muna ano nangyari the other night. First time namin na-meet si Sir Illy Rides at ang asawa niyan si Ali. Bonding kami, and right after, ayan na ang tribunada. Ang tribunada o turbonada sa Spanish ay sudden storm squall. Squall, meaning a sudden violent gust of wind or a localized thunderstorm. Sakto, napahiram namin sila Sir Illy at Ali ng payong. Pero na-realize ko, baka di pa rin lang yung payong. Baka hindi kayanin yung gust of wind. Malakas yung hangin yan, Nagkakagulan sila dun sa gitna. Kaya nga napatakbo na ako, tumulong na ako sa mga kapitbahay. Mukha lang kaming relax dito. Kasi siguro, matibay tong tent namin na Black Dome. Pwera doon, ilang ito yung first time na natribunada kami. Feeling ko expert na kami dito. Ang turo sa amin ni Manager Ernil, dito sa CST, basta maglagay ka ng harang na naka-zero clearance sa sahig. Hanggang sa yung bubong, gagapang lang yung hangin mula sa sahig hanggang sa bubong ng tent mo.
Hindi ka maapektuhan. Ayan, nakikita niyo sa likod ni Trisha yung awning na nakaharang. Yan yun. Few days have passed and maulan ang weather dito sa Camp Sitio Tangan. Marami nang dumating. Ang dami naming labahin na hindi matuyo-tuyo. So, we decided to travel sa nearest laundry shop. Bago kami umalis, I made sure na nakapeg yung aming tents. Baka kasi magtribunada yung malakas yung hangin. Habang palabas ng CST, na-meet namin si Idol Eli Rides. In-explain ko nga sa kanya na kailangan namin magpalaba dahil ang hirap magpatuyo. Pagdating namin sa laundry shop sa bayan ng Masinloc, napansin ko malambot yung gulong ko sa likod. Kaya dumiretso na ako sa pinakamalapit na vulcanizing shop. At kaswerte ko naman, may namit akong kuya, Eagles, dito sa Zambales. Naikwento niya yung mga iba't ibang places na pwede pa namin puntahan dito. Mga kuya, marami daw mga kuya dito. Marami. Tapos sunod na yung sabi ng Mountain Resort, parang dikit siya dun sa ilog na yung kilala rin, Bagsito. Sure. Okay. Okay, tenyo. Volts ang tawag nila, Volts Mendoza. Parang 220 volts. Parang kuryente. Okay, sige po. Ingat, Sir Ogie. Kuya. Okay. Jelo. Okay. Sige, Sir Ogie. Ingat. Hindi pa pala nagtatapos doon. Yung kinakainan pala namin na BK Corner, kuya pala may-ari nun. Si Kuya Jelo daw, malamang Angelo yung pangalan niya. But I'm just assuming. Kukwento ko nga na mahilig kami sa pigar-pigar at keleskes ng Pangasinan. Tapos, meron din pala sila nun dito. Masarap. Legit. At kahit nga si Trisha, pansinin nyo, nasasarapan sa sabaw ng kaleskes. So, highly recommended place ko to. Just by the highway, bago pumasok ng Masinloc proper. BK. Ibig sabihin, Binalot Corner. Yun, sarap yung mahal. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano to, kung mahilig ka sa beef, ang pigar-pigar ay beef, repolyo, and onions. That's it. Fried and ready to eat. Ang kaleskes naman, puro laman loob. Para siyang papaitan, pero iba. So you have to try this. Pag nasa Pangasinan ka, or surprisingly, dito sa Zambales. Shout out na rin kay Kuya Jelo, kahit hindi pa tayo nagkakakilala. Ang sarap ng mga lutong Pangasinan sa inyo. Ayan no? Tanaw lang namin yung pickup. So nung natapos na siya, namalengke lang kami for supplies, and then we headed back to CST. Mukhang nabusog din si Sugi. Ang sarap ng tulog eh.
After ng rainy episode at bumalik na kami ng CST, ang ganda ng araw. So inalis ko na yung awning cover namin para sa tribunada. Si Zugi naman na nagising. At si Trisha naman yun ang bumalik sa tent at nag-relax. Ang ganda ng gising ni Zugi. At I think, ine-enjoy niya yung weather. Minamasid-masid niya yung mga bagong kapitbahay namin. Mga puno, yung dagat. Ako naman, nag-start na ako mag-create ng baga para ihawi namin yung nabili naming talaba. As usual, inuuna muna natin si Zugi kumain. Para free kaming kumain together in Trisha. Ay, busog. At dahil nga maganda ang weather, the sun is shining. I think ito na yung panahon para maglakad-lakad tayo sa CST para makita natin yung mga facilities nito at saka yung mga campers na mamimit natin sa ating paglilibot. Water pumps for each comfort room. Yung isang comfort room nila may naliligo pa, but where you should take a bath. And kung ligo lang din naman, meron namang medyo outdoor take a bath with your tabo. O Zugi, nagawa mo dito. Yan, toothbrush muna. Well, ako din, hindi pa ako toothbrush eh. Morning. So, ito yung medyo deadly kagabi. Magpainom. Yeah, boy. These dudes. Yan. Mga naka-RTP. Dito sa area na to bumaliktad yung mundo ko. Palakas magpainom. The boys with the RTPs. Yan. And si Sir ang super magician. Tapos execution. Ito, meron ditong goat. And more campers. It's a Sunday and halos lahat ng campers dito malamang are about to go home for work. Dito kami dati sa Camp 13. And to si Sir unpacking na, Sir. Saan kayo, Sir? Oh, ay, Voltaire, Sir. Volt, so Mark. Oh, si Sir Mark. Okay. Alright, from Bustos. Ako from Antipolo City. Zugi is walking with us. Kami rin, nung Martes pa kami. First time campers. And as usual, tumutulong ang CST lagi to any camper. Unpacking na ba kayo, Sir? Ay, naku, alis na rin sila. And oo nga eh. Kung kailan yung na-enjoy yung beach vibe. Yung second comfort room, ayan, yung second comfort room. Ito yung pang lahatang comfort room, I think. So, men's comfort room and women's comfort room. Yan. So, this is the toilet. You have water. And the toilet. From saan pa po kayo? Antipolo City. Ayun. Classmates? Friends? Workmates? Okay. Oh, sige. You guys enjoy. And ito sila ma'am and sir. Apparently, they're also from Antipolo. Abay, kababayan ko itong mga ito. Oh, and they're having their breakfast. They're done with their breakfast pala. Ay, ikaw nagluto. Oo. More campers. Ang sarap dito sa area na to kasi lilim. Grabe yung lilim. Oh, compared to there, ang lilim. Ang lilim ng mga camping grounds nila. At meron pa rin kambing as usual. And more campers na nagluluto for lunch na siguro. Hi! Hello! Hi ma'am, ano for breakfast na po ba yan? Or for... Okay. Okay, thanks. Saan pa po kayo galing?
Ayun ba? Hidden ng camping area ni sir ah. Twin din. Barkada ba to? Ay, di kayong dalawa lang. Ano siya? Workmates, classmates, kababata. At may bigla na lang lumapit na aso sa akin. Siguro naamoy na si Zugi. Hello, good morning. Good morning. Ba? Tinake over niyo yung camp ni Pobman ah. Saan pala kayo galing, sir? Uy, lapit lang. Doon ako sa Tuesday kasi papadentista ako sa Makabali. Ngayon yung maganda. Ayun, aalis kami kung kailan umaraw. Sabi ganun. Yun yung comment ng most of them. Ah, buong day kayo. Oh, yes. Dito yung spot and dome tent ni John Fox. Solo na lang si John Fox. Wala na, tulog na siguro. Si Sir John Fox. And eto, my inspiration for Philippine look. Dami ko natutunan sa by the way, isang kuya. Yeah. Press kuya. Si Sir Globin at saka si Ma'am Ria, galing pa silang Batangas. Ang lalim ng adventures, ang lalim ng kwento kasi adventurous sila. Dito yung isang last CR. So doon tayo galing. And this is the CR. Ito yung hugasan. Bago yung gawa ng hugasan na. Newly built. As ito yung CR. So you'll have your own. Yan ang CR. Yan, clap mo ito. May print shirts, yung mga sublimation na damit. Pamilya Peralta sila. Van ang dala nila. Ayan, dito sila Papa Ray. And I'm sure they're all sleeping dahil inumaga sila. Entrance is this. Eh di syempre, dahil nga masarap magkwento si Sir Globin, eh di tuloy-tuloy na ako nakinig sa mga adventures niya. Grabe ang Philippine loop story nila. May matinding pa-welcome at meron pang malapit na sa bahay na aksidente pa. Sarap ng kwentuhan. CR break muna. Uy! Sir, good morning. Morning! Good morning! Kita nyo naman, simpleng pagbati, pero ganyan sila Mendel, kasama si Joms, Ate Cecil, Kuya Benji, Sir Ernil, at Kapjo. Ganyan sila bumati dito sa CST. So, maglalakad tayo going to the registration area. So from the entrance, papasok na kayo dito and ito yung registration area with Sir Lee. By dinikit na nila dito. Yan ang first camper daw. Sir Y. And syempre, Boy Peace the Kid na sinundan natin. And we found out about CST. Ang sisipag. Tingnan mo tong si Sir Ernil at saka si Kapjo. Parang magkapatid lang kung magtulungan for the betterment of the CST operation. Wow! And here we go, balik tayo sa camp. Ayun si Diag. Ayun si Trisha. Yun na sino. At ayun ang mga nagsisunod. Priceless. On a sunny day like this, pakita ko sa inyo kung bakit kami bumabalik-balik dito sa Camp Sitio Tangal. Sana ma-feel nyo yung magic. Reflections of the clouds above, the sound of rain along the pond.
rustling leaves, just like in my childhood dreams. You're as delicate as a leaf, you don't know what you mean to me. I don't wanna lose you. It's too soon. I don't wanna lose you. It's too soon. Ha? Nanonood kang Yoma Men? Hindi pa natin nami-meet si Yoma Men eh. O, di ba? Para ka na-recharge. Kaya kami bumabalik-balik dito. Time check. 4:10 p.m. Low tide na. Ganda ng hapon para maglakad ng aso. By the way, dog-friendly ang campsite ng CST. Super sarap ilakad ng mga aso dito sa dagat. Especially during low tide. Ganyan lang dito si Zugi sa CST. Sa beachfront siya naggagala pag low tide. Napalalim yata yung nadaanan ni Sugi. Tawa ka ng topping. Tatawanan mo siya ha. Ayun, goodbye tracker. Wagi. At gano'n na nga lang natapos yung araw namin. Simple, yet fun. Magandang umaga. Ito, nakahiga pa kami. It's our last day here at CST. Tinanghali na kami ng gising. Masarap at malamig kasi yung gabi. Time check, 7:45 a.m. Doon sa labas. Ligpitin muna natin tong tinangharang natin sa tribunada. Time to cook breakfast. At shoutout nga pala para sa Commando Matches. Nasalba mo kami. Paano?
Paano? Nahirapan bumukas yung butane burner namin dahil siguro medyo naanggihan ng tubig. The best fried rice with Trisha. Ay naman. And ang the best, yung kakamayin, syempre. Syempre. Tuyoyo. Tuyoyo yan. Yun o. Yun o. Itong video na to ay para sa mga vloggers na gumutom sa amin kada nanonood kami sa gabi habang kumakain sila. Yan, doon na kami nakasaksak. That one. Saksakan. 3. Car. And yun. Baka umulan na naman. Kailangan namin i-charge kaagad yung EcoFlow. Mapapansin nyo dito sa CST na malapit lang sa camp spot kung saan pwede kang magsaksak. 50 pesos a day lang yata pag magsasaksak ka. Marami na ring umaalis na mga campers. Goodbye camping diaries. Yan. And the best thing to do after they leave is maglinis. Tulong-tulong muna para sa kalinisan ng CST. Clean up drive. Or solo clean up drive. Kukunin ko sana ito pero may tubig pa daw. Nakasanayan na namin to. Sa JCI, Rotary, Leo Club nung bata ako, Rotaract, and Eagles. Isa ang cleanup drive sa mga usual na community projects. Basic. Maganda pag malinis ang campsite. In this case, ang beach. O ha? E di malinis, di ba? Walang kahit anong plastic. Wow! Maganda. Lalo na pag may nag-camp ulit. Hindi naman mauubos yung basura. Lagi namang may aano rin na basura. Pero, at least, hindi ka kasama sa problema. Laging part of the solution. Okay, try natin discuss tong setup natin dito. So yung unang-una, meron kaming small tent. Ito medium tent Vidalido. Nasa loob. Vidalido. Ang nakikita mo yan yung Vidalido. Pero meron kami ditong black dog na dome. Ayan. Tapos kinunik na lang namin na kasi tumutulo sa gilid yung Vidalido. Dahil syempre, laki ng gap. Nakikita nyo dito yung gap. Naglagay kami ng mumurahing tarp. Camping tarp. Ayan. Para makunik na pag umuulan. Makakalabas-pasok kami. No? Ito pa yung mga few things. Lagyan ko ng branding yung mga mid. Ito nakalagay top. Tapos ginawa namin pa ganito para kahit umulan mag-grip
mag-drip down yung water dito sa gilid. Ganyan. Ano pa ba? Ito naman is yan, meron kaming mga laundry. Ito pa rin yung setup kung makikita mo. Malamig, mahangin. Yan, nakita naman. So, nandito kami sa CST. Welcome guys sa CST. Camp Sitio Tangal. As we were wasting our time away dito sa harap ng beach, dahil nga last afternoon na namin, may mga mauuna sa aming aalis. At lumapit na nga sa amin tong si Sir Lynn Bernal or Sir Lee na naging kapitbahay namin the whole weekend along with his friends. Right after, sumunod na rin sila Sir Max and Carla ng Two Wheels Camp. Follow them on Facebook and YouTube. May dog ba doon, Sugi? Ginawa mo ang patungan. Akalain mo, bigla ba naman nag-drive-in yung napakagandang 4x4 minivan ni Sir Glovin? At siya na nga nagpaalam sila sa amin. Ang Sugi the Monkey Dog. Sugi the Monkey Dog. Sugi the Monkey Dog. Ito si Sugi the Monkey Dog eh. Monkey Dog. Wild Monkey Dog. Ayan, si Zugi. Favorite niyang manghabol ng mga crabs. Wild Monkey Dog. Monkey Dog. Can I just say, thank you so much. Kung umabot pa kayo dito sa part na to and you're still watching. Nakakatuwa. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Ooh, the rare monkey dog. Bira nyo na makita tong monkey dog na to. Delikado to. Kung nakita nyo. Itong afternoon na to, kumbaga sinusulit na namin yung last few hours namin sa Camp Sitio Tangal. Sugi, come on, Sugi. Dito mo siya lagi sa harap. Dito sa pinakaharap na harap. Ayan. Go. Okay. Sige. Si Sugi yung captain ah. Captain Doggybo. Captain Doggybo. Okay na, ganyan na. Okay. At ganito na nga namin tinapos ni Trisha yung hapon namin. Relaxing, eating cheese sticks, hanggang gumabi. Also, dito ko na rin tatapusin tong episode na to and hopefully mapanood nyo yung future adventure namin sa susunod na episode. Episode 2.
ang ka-travel mo. Sa biyahe ng buhay, dagdag kulay, kaibigan mong gabay. Tara na, paano na, biyahe na, kami ang tribo, ang ka-travel mo. Pansinin ang ganda ng likha Diyos, Spider-Man. ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bango na, biyahe na, kami ang tribo, ang ka-travel mo. Pansinin ang ganda ng likha Diyos, ma-inspire at magsikap, magkasama tayo. Tara na, bango na, biyahe na, kami ang tribo, tayo na tribo, oh tribo, oh tribo. Biyaheng Ang ganda, oh. masyang buhay Ganda ng river. tayo, kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo, kami ang ka-travel mo. Biyaheng masyang buhay tayo, kami ang ka-travel mo.